Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Levi. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Maraming hiwaga ang mundong kinabibilangan. Ang ilan sa mga ito ay natuklasan, ginagamit na nating mga tao. Kaso nga lang, marami pa rin ang nananatiling nakatago at ang tanging mga espesyal na tao lang ang nakakatuklas. Ito ang naging karanasan ng isa nating tagapakinig na naisipang magbahagi ng kwento. Si Levi. Lumaki sa simpleng pamumuhay. Nakatira ang pamilya sa bukid at ang pangunahing pangkabuhayan, pagsasaka. Sa murang edad, natuto itong magbanat ng buto sa pamamagitan ng pagtulong sa gawaing bukid. Halos lahat ng trabaho sa palayan simula sa pag-aararo hanggang sa pag-ani ay alam na ni Levi. Kaya naman minsan, ipinagkakatiwala na ng ama ang mga gawain. Ang amang si Mang Leo ang nagsilbing guro. Itinuro nito ang lahat ng nalalaman sa anak. Sa paglipas ng panahon, nakita nito ang malaking pag-unlad sa pagkataon ng binata. Levi, mamaya pagkatapos mong bungkalin ng palayan doon sa Ilaya, pakainin mo yung kalabaw at paliguan. Hindi muna ako makakatulong sa'yo sa bukid. May kailangan akong asikasuhin sa bayan. Wika ni Mang Leo. Ako na pong bahala, tay. Huwag po kayo mag-alala. Inaalagaan ko naman po ng maayos yung kalabaw natin eh. Tugon ni Levi. Dapat lang. Yan ang tangi nating katuwang sa bukid. Kaya dapat talagang ingatan at alagaan ang kalabaw. Sayang nga lang kasi lalaki yung alaga natin, tay. Gusto ko sanang paramihin para kahit papano. Kapag napagod siya, may kapalitan sa pagtatrabaho. Yan nga din ang iniisip ko pero hayaan mo baka sa susunod na anihan. Magawa natin ang paraan, bibili tayo ng isa pang kalabaw. O siya, sige na, mauna na ako. Ikaw na munang bahala dito ha. Ay, nga pala, muntikan ko na makalimutan. Dadalawang Lolo Perer mo. Baka mamaya nandito na yun pakiantay ha. Bago ko magpunta sa bukid. Sige tay. Antayin ko na lang muna si Lolo. Pag-uusap ng mag-ama. Ilang minuto matapos umalis ni Mang Leo, dumating naman ang lolo ni Levi na si Mang Perer. Isa itong kilalang albularyo sa lugar. Tapo! Laya! Nandito ka ba? Malayo pa lang sumisigaw na ang matanda. Dahil may mga alagang aso sina Levi, nakaugalian na ito ng mga tao sa probinsya. Hindi muna papasok sa mismong bakuran hanggat hindi lumalabas ang may-ari ng tahanan. Kahit pa sabihing kamag-anak mo ito. Dahil sa probinsya, hindi nawawala sa bawat pamamahay ang isa o dalawa, paminsan 3 o higit pang mga aso. Nang marinig ni Levi ang pagtawag ng matanda, dali-dali itong lumabas upang harangan ang mga aso. Magandang umaga po, Lo. Sige po. Tuloy na kayo sa loob ng bahay habang hawak ko yung tali ng mga aso. Bitawan mo sila. Hindi ako kakagatin ng mga yan. Sa akin galing ang mga alagang aso ng tatay mo, kaya paniguradong kilala pa ako ng mga yan. Tugon ni Mang Perer. Ngunit para makasigurado, hindi binitawan ng binata ang tali ng 2 naglalakihang aso.
lalo pat hindi kumakahol ang mga ito pag nakakita ng ibang tao sa lugar. Pero sa oras na pumasok ka na sa teritoryo nila, siguradong magtatamo ka ng pinsala. Nang masiguradong nasa loob na ng bahay ang matanda, muling pinakawalan ni Levi ang mga alaga. "Napadaan po kayo, Lo. Ano pong sadya nyo?" Wala naman. Magtataglamig na kaya naisipan kong tignan ng mga punso. Pati na rin ang ilalim ng mga kawayan kung may mga tumutubo ng kabuti. "Lolo, malayo pa yun, ha. Kakapasok pa lang po ng taglamig. Wala pang 1 buwan, saka hindi ka naman mauubusan ng kabuti kung sakali." Alam ko, pero hindi lang basta kabuti ang habol ko sa tuwing dadating ang ganitong panahon. Ano pa po bang hinahanap nyo bukod sa kabuti? Isa akong manggagamot po. Alam mong mahilig din ako mangolekta ng mutya. Halos lahat yata ng mutya nakita ko na. Pero may namumukod tanging hindi ko pa nasisilayan. Ni minsan sa loob ng 50 taong nandito ako sa mundo. Ano naman po yun? Tanong ni Levi. Alam nito na totoo ang sinasabi ng matanda dahil nakita na ni Levi ang koleksyon ng mga mutya ni Lolo Ferrer. Ang mutya ng kabuting mamunso. Teka, meron po bang ganun, Lolo? At saka kung meron man, paano mo makikita? Laksa-laksa kung tumubo yung mga kabuti, ah. Narinig ko lang ang teoryang ito mula sa tatay ko noon. Ang lolo ni Kanor mo. Ayon sa kanya, malalaman mong may mutya ang kabuting mamunso kung nag-iisa itong tumubo. Wala itong ibang katabi at wala ding ibang uri ng kabute sa paligid. Naku, mukhang mahirap ngang hanapin ang kabuting yan. Pero, bakit mo naman gustong makuha yung mutya na yun, Lolo? Ano po ba ang kakayahan na pwede mong taglayin kapag nasa iyo na yun? Una sa lahat, Levi, kasaganahan sa buhay. Ang kabute ay simbolo ng bagong pag-asa. At ang mutya ng mamunso, nagbibigay ng swerte sa sino mang karapat-dapat na magmay-ari. Bukod pa roon, may kakayahan itong maaaring gamitin sa panggagamot. Pero kadalasan ang tingin ng mga tao dito ay pampaswerte. Pampaswerte. Pasensya ka na, Lolo, ha. Pero hindi talaga ako naniniwala sa swerte. Nasa tao po yan. Kung marunong ka magsumikap, magtiyaga, aasenso ka. Pero kung tutunganga ka, walang gagawin, talagang mamumuti yung mata mo sa gutom. Tama ka naman, Apo. Yan din ang prinsipyong itinuro ko sa tatay mo. Masaya ako na ipasa ito sa'yo. Hindi rin ako naniniwala sa swerte, pero naniniwala ako sa mga mutya. Kung sakaling makuha ko man ang mutya ng kabuting mamunso, hindi ko naman to gagamitin Pangangalagaan ko lang ito hanggang sa mahanap niya ang susunod na karapat-dapat. Teka lang, Lo. Di ba sabi mo na kung karapat-dapat ka mapapasayo ang mutya? Ibig sabihin, kahit anong gawin mong paghahanap, kung hindi ka karapat-dapat, hindi magpapakita yon. Oo, Apo. Totoo ang sinasabi mo. Kung ganun sa palagay po ninyo, karapat-dapat po kayo magmay-ari ng mutya? Sino nagsabing ako maghahanap at magmamay-ari nun? Ha? Sino po pala? Ikaw, Apo. Alika na. Samahan mo ko mag-ikot sa paligid. Kailangan nating tandaan ang lahat ng lugar na tinutubuan ng mga kabute. Po, teka lang. Wala nga akong hilig sa mga mutya na yan. Paano po ninyo nasabi na ako makakahanap sa sinasabi niyong mamunso? Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko, Apo. Halika na. Samahan mo muna ako maglakad sa paligid ng palayan. Wala nang nagawa ang binata, kundi sundan si Mang Ferrer. Dahil papalabas na ito ng tahanan at naroon ang mga alagang aso.
Dali-daling isinara ni Levi ang pintuan at sinundan ng matanda. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa palayan. Inikot nito ang lahat ng kasulok-sulukan, minarkahan ang bawat punso at mga lugar kung saan madalas tumubo ang mga kabuti. Halos kalahating araw silang nag-ikot at dahil tanghaling tapat, inaya na ni Levi ang matandang umuwi para mananghalian. Pagdating sa tahanan, naroon na si Mang Leo. Nakapaghanda na din ng pananghalian ang nanay ni Levi. Magandang tanghali ho. Aba tanghaling tapat na. Nasa bukid pa kayo ng apo mo. Ano bang meron? Wika ni Aling Vivian. Wala naman, nagpasama lang ako kay Levi na maghanap ng mga tinutubuan ng kabute sa bukid natin. Masyado pa hong maaga. Kakapasok pa lang ng taglamig. Sa susunod na linggo pa magsisimulang kumulog at kumitlat. Mas mabuti na yung maaga para sa oras na magsilabasa ng mga kabute na yan. Siguradong mauuna ako. Kung sa bagay may punto naman kayo. Levi, tawagin mo na ang tatay mo nang makakain na tayo. Naroon yata sa likod bahay. Nag-aayos ng mga hahabiing ratan. Sige po nay, sandali lang po, tatawagin ko. Habang nanananghalian, patuloy na nagbahagi si Mang Perer tungkol sa mga karanasan. Bilang manggagamot, sinusuporta naman ito ni Mang Leo dahil alam niyang sa ganitong paraan makakatulong ang ama sa kanilang komunidad. Pagsapit ng hapon, nagpaalam nang umuwi si Mang Perer. Inihatid ito ni Levi. Pagdating sa tahanan, nakita ng binata ang ilang kababaryo na nakapila sa bakuran. Mukhang marami kang pasyente ngayon, Lolo Normal na yan noon pa, Levi. Tuwing hapon nakapila ang mga nagpapagamot sa akin dahil hindi naman sila makakapunta ng maaga. Ang ilan sa kanila may trabaho, karamihan mas inuuna ang pang-araw-araw na gawain. Pag-uusap ng dalawa. Tumuloy ang matanda papasok ng bahay. Kitang-kita ni Levi ang saya ng mga tao at kung paano siyang salubungin ng mga ito. Nagpa siyang manatili ang binata upang obserbahan ang ginagawa ng matanda. Ni minsan hindi niya pa nakitang manggamot si Mang Perer, kaya para kay Levi, isa itong bihirang pagkakataon. Nakatayo sa sulok ang binata, habang si Mang Perer naman ay nagsimula na sa panggagamot. Karamihan sa mga pasyente, mga bata at sanggol na nabati ng engkanto. Bihira lang ang mga matatandang nagpapagamot. Kung meron man, nagpapahilot lang ang mga ito o hindi kaya nagpapaluya. Kung titignan si Mang Perer, para itong doktor na nagbibigay preskripsyon sa pasyente. Ang pinagkaiba lang, hindi ito nakasuot ng puting damit at walang nakasabit na aparato sa leeg. 8:00 ng gabi nang matapos ang gamutan. Nagulat si Levi dahil nagtambak sa labas ng bahay ang napakaraming gulay, manok at mga prutas. Sa mga pasyente niyo po ba nanggaling to, Lolo? Ang dami naman. Tama ka. Hindi ko naman sila sinisingil. Kusa lang silang nag-iiwan ng mga gulay dyan sa atangan. Pasasalamat daw sa tulong ko sa kanila. Kung maningil ka kaya, Lolo, siguradong yayaman ka. Siguro. Pero hindi yan ang adikain ko sa buhay, Apo. Pinagkalooban ako ng Panginoon ng kakayahang manggamot. Libre ko itong nakuha, kaya wala akong karapatang maningil ng kabayaran. Isa pa, ang pagiging manggagamot, hindi lang isang propesyon. Ito ay isang banal na katungkulan. Bilang manggagamot, ikaw ang magsisilbing karugtong ng kamay ng Panginoon upang maipabot sa tao ang pagpapala. Ito ang totoong kahulugan ng pagiging manggagamot. Bakit sila sa kabilang baryo? Si Tatang Nunsyong mahal maningil. Pareho lang naman kayo manggagamot, hindi po ba?
Kapag nasilaw ka na sa salapi, mahirap na itong tanggihan, Levi. Hahanap-hanapin ng mga daliri mo ang pakiramdam na may hawak kang pera. Hanggang sa maramdaman mo na lang, hindi ka na nakukontento sa kung ano ang kayang ibigay sa'yo. Magtuturing ka na ng halaga at doon pa lang, malaki na ang kasalanan mo. Pero mahusay din siya manggamot ha. Marami na nga daw siyang napagaling eh. May mga nagpapatotoo. Nagpapalaya siya ng sanib ng demonyo sa katawan ng isang lalaki ha. Totoo naman ang sinasabi mo at hindi ko yan itatanggi, iho. Pero magkaiba kami ng prinsipyo ni Nuncio. O siya, lumalalim na ang gabi. Napakadilim pa naman sa daanan na mabuti pa magdala ka ng sulo. Dadaanan ko na lang bukas. Oo nga no, dumidilim na. Sige po lolo ah, kita na lang tayo bukas. Mag-iingat ka po. Tumuloy sa paglalakad ang binata. Napadaan ito sa palayan dahil nasa kabilang bahagi lang nito ang bahay ni Mang Ferrer. Naalala nito ang sinabi ng matanda tungkol sa mutya ng mamunso. At sa hindi malamang dahilan, tila hinihila siya papunta sa bahagi ng palayan kung saan tumubo ang malaking punso. Marahang naglakad ang binata dahil napapaligiran ang bahaging iyon ng makapal na makaya. Kaunting pagkakamali lang, siguradong sasabit ang tinik nito sa kanyang balat. Ilang sandali pa, narating ng binata ang punso. Wala namang kakaiba dito, maliban na lang sa hindi talaga tinutubuan ng damo ang paligid. Bakit kaya hindi tinutubuan ng makaya ang paligid nito? Totoo bang may nakatirang duwende dito? Tanong niya sa sarili habang nag-iikot sa paligid. Bigla itong napahinto nang makita ang maliit na bitak. May kung anong kumikinang nang tamaan ng ilaw mula sa dulo ng sulo. Dahil sa kuryosidad, hinatak niya ito. Nakuha ang maliit na puting bato. Medyo pahaba ang hugis na may katamtamang tulis sa dulo na parang pabukang kabuti. Ngunit habang pinagmamasdan ang nakuwang bagay, nakarinig ng ingay ang binata. Sa hindi kalayuan, may nakita itong dalawang aandap-andap na sulo. Dali-daling pinatay ng binata ang apoy sa sulo. Nagkubli malapit sa puno ng duhat. Palapit ng palapit ang dalawang katao. Unti-unti, narinig ni Levi ang pag-uusap ng mga ito. Sigurado ka ba, Tay? Dito ba talaga magpapakita yung sinasabi mong mutya? Ito lang ang tanging lugar na maaaring litawan ng mutya. Walang sino man ang bumubulabog sa lupay ni Ferrer. Kaya bago niya makuha ang mutya, uunahan natin ang matandang yon. Nakumpirma ni Levi na ang mag-amang Tonyo at Nuncio ang nakitang paparating. Hinahanap ng mga ito ang mutya ng mamunso. Hindi kumilos sa Levi mula sa pinagtataguan. Patuloy nitong pinagmamasdan ng dalawa. Inikot nila ang paligid, ngunit wala silang nakita. Hanggang sa napansin ni Tonyo ang maliit na hukay sa bandang tagiliran ng punso. Tay! Tay, tignan mo! Mukhang naunahan na tayo ng matandang yun ha! Wika ni Tonyo. Tinignan ni Mang Nuncio ang tinuturo ng anak. Tama ang sinabi nito. Talaga nga naman oh. Kahit kailan itong si Ferrer, palagi ako nauunahan. Kailangan kong makuha ang mutya na yon. Halika na, umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin. Dali-daling umalis sa lugar ang mag-ama. Nang masiguradong malayo na ang mga ito, muling sinindihan ni Levi ang sulo. Dali-daling bumalik sa bahay ni Mang Ferrer. Sandali! Sino ba yan gabi-gabi? Oh, Levi, bakit bumalik ka? Tanong ni Mang Ferrer. Nagulat nang makitang bumalik ang apo. Sa loob po tayo mag-usap, Lo. May mahalagang bagay akong sasabihin. Pumasok ang dalawa at sinarado ang pintuan.
Sinigurado ng binatang hindi siya nasundan o nakita ng ibang tao. Bakit parang aligaga ka? Ano bang nangyari? Lo, nakita ko po to sa punso oh. Doon sa pilapil sa Ilaya. Hindi kaya ito na ang mutya na sinasabi nyo? Ha? Sigurado ka bang doon mo ito nakita? Opo lolo, sa mismong punso, nakausli ang dulo. Parang patubong kabuti. Pero nang hawakan ko, napakatigas. Isa lang ang alam kong paraan para masigurado na ito na nga ang mutya ng mamunso. Akin na. Susubukan natin. Bilang kolektor ng mga mutya, biyasa si Mang Perer sa pagkilatis sa mga ito. Kumuha ng suka ang matanda. Inilagay sa malinis na mangkok. Pagkatapos nilubog doon ang batong nakuha ni Levi. Nag-antay ang dalawa sa susunod na mangyayari. Ngunit makalipas ang 5 minuto, wala pa ring naganap. Mukhang hindi ito ang mutya ng mamunso, Levi. Kung totoo ngang mutya ang batong nakuha mo, kukulo ang suka at magkakaroon ng maliit na bula sa paligid. Pero ilang minuto na ang nakalipas, wala namang nangyari. Wika ni Mang Ferrer. Desmayado ito dahil ang buong akala na hanap na ng apo ang mailap na mutya ng mamunso. Ayos lang yan, Lo. Marami pang pagkakataon ng inaalala ko lang. Baka sina Tonyo at Mang Nuncio makahanap. Nga pala, naroon din sila kanina eh. Parang may kung anong hinahanap. Kung ganon, hindi talaga magpapatalo ang matandang yun Pues, unahan natin siya. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na pinauwi ni Mang Perer ang apo. Kinabukasan, madalim pa ay naglalakad na ang mga ito upang hanapin ang mutya. Bakit parang napakahalaga para sa'yo ng mutya ng mamunso? Hindi naman sa ganon. Ang totoo niyan, ayoko lang mapunta sa ibang kamay ang mutya ng mamunso. Hindi mo alam ang maaaring mangyari. Sa oras na sa maling tao ito napunta, bukod sa nagbibigay ng swerte ang mutyang yon, nagbibigay din ng sumpa. Sana lang hindi mapa sa kamay ni Nuncio, pati ni Tonyo mutya. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa dinalaw ang mga ito ng antok. Kinabukasan madaling araw pa lang, lumabas na ang mga ito upang maghanap ng mga kabuti. Pero ang totoong pakay ng maglolo, hanapin ang mutya ng mamunso. Balot ng hamog ang paligid. Medyo madilim pa ng mga oras na yun. Tanging silang dalawa lang ang naglalakad sa paligid. Itinuro ni Levi sa matanda kung saan niya nakuha ang mutya. Ngayon kumbinsido na ako na hindi nga mutya ng mamunso ang nakuha mo. Pero hayaan mo na. Sigurado naman ako na wala pang nakakakuha noon. Para kay Levi, wala namang kaso kung hindi man mutya ng mamunso ang nakuhang bato. Itinago pa din ito. Wala namang nangyaring kakaiba ng mga sumunod na araw hanggang sa dumating na ang araw ng taniman. Medyo malawak ang palayan nila Levi kaya kinakailangan magbayad ng ilang kataong magtatanim ng punla. Naihanda mo na ba ang tanghalian ng mga tao, Levi? Opo tay, dadaling ko na lang ang mga yun dito. Tatapusin ko lang tong pagkakalat ng mga punla. Sige, tapusin mo na yan. Maya-maya magsisimula ng taniman. Dumito ka muna. May pupuntahan lang ako sa kabilang ibayo. Pag-uusap ng mag-ama. Ilang sandali pa nagsimula na ang taniman. Uuwi pa sana si Levi nang makasalubong nito ang ina, sakay ng kanilang kalabaw. Sinalubong ito ng binata, pero laking gulat ni Levi dahil hindi umaalis sa kanya ang tingin ng kalabaw. Lumapit ito habang nakatutok ang ilong sa bulsa ng binata. Oy Bulan, anong problema mo? Wala akong dalang asin dito ha. Mamaya pa kita papakainin. Ihatid mo muna si nanay sa bahay. Wika ng binata habang itinutulak ang ulo ng alaga.
May gusto ka yatang makita ni Bulan. Hindi mo daw siya sinasakyan. Wika ni Aling Nita. Nagulat ang mga ito nang biglang magsalita si Mang Perer mula sa likod ng kalabaw. Baleka neta. Hindi niya gustong makita ang amo niya. Nakakaramdam ito ng banayad at malinis na enerhiya mula sa kung ano man ang nasa bulsa mo. Dali-daling dinukot ni Levi ang bulsa ng pantalon. Naalala nito na yon ang batong kinuha sa punso. Ilang linggo na ang nakakalipas. Ito po yung nakuha kong bato doon sa punso, Lolo. Anong meron dito? Ang sabi nyo, hindi naman mutya, di ba? Tama ka. Nasabi ko na hindi yan ang mutya ng mamunso dahil sinubukan ko ito sa maling paraan. Ngayon naaalala ko na. Maaari ko bang hawakan ng bato? Kagad inabot ni Levi ang bato sa matanda. Inilapit ito sa kalabaw. Inutusang lumuhod. Laking gulat ng binata dahil sumunod ang alaga. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita niya itong lumuhod. Paano niyo po napalood si Bulan? Hirap na hirap nga ako magpasuot ng gota sa kanya pag mag-aararo eh. Yan ang taglay na kakayahan ng mutya. Binibigyan nito ng kakaibang otoridad ang taong may hawak para pasunurin ang anumang hayop. Hindi lang pampaswerte ang mutyang ito, Levi. Isa ito sa pinakamataas na uri ng mutya. Kung ganun, talaga palang nakuha ko yung mutya ng mamunso. Buti na lang hindi ko tinapon. Inabot ni Mang Perer kay Levi ang mutya at hinawakan ito sa balikat. Hindi ikaw ang nakahanap sa mutya, Levi. Ikaw ang nahanap ng mutya. Ano pong ibig mong sabihin, Lolo? Ako ang pinili ng mutya? Ganon na nga, Apo. Ang mutya na mamunso, isang uri ng mutyang may sariling diwa. Naghahanap ito ng mga tao o nilalang na karapat-dapat at sa oras na mapili niya ito, nag-aantay ng tamang pagkakataon ng mutya bago magpakita. Anong ibig mong sabihin, Manong Perer? Magiging manggagamot din ba si Levi? Hindi, Neta. Pero nasa kanya ang pagpapasya kung gusto niyang maging manggagamot. Isang bagay lang ang alam ko. Ihanda mo ang iyong sarili dahil sa mga oras na ito, nagsisimula na ang pagpasok mo sa mundo ng hiwaga. Seryoso ka, Lo? Alam mong hindi ako naniniwala sa mga ganyan, di ba? Pero naniniwala ka sa mga mutya. Opo. Pero iba naman po yung tungkol sa mga mutya at sa sinasabi niyong mundo ng hiwaga. Sa mga sandaling nawakan mo mutyang yan, nagsimula na ang paglalakbay mo sa kakaibang mundo. Malalaman mo yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon ang mabuti pa, tulungan mo kung buhatin itong mga lalagyan ng pagkain. Pupunta tayo sa kubo. Napakamot ng ulo si Levi. Minsan hindi nito hinangad na magtangan ng mutya. Pero wala nang magagawa pa dahil nasa pangangalaga niya na ang mutya ng mamunso. Masayang nagtatanghalian ang mga taong inupahan nila Levi para magtanim. Para sa binata. Bukod sa anihan, ito ang pinakamasayang bahagi ng panahon ng palay. Nagkakasundo ang lahat. Nagtatawanan at kahit anong init ng panahon, napapawi ang pagod kapag harap-harap na sa isang mesang may tuba at inihaw na dalag. Ngunit lingid sa kalaman ni Levi, narinig ni Tonyo ang pinag-uusapan nila ni Mang Ferrer. Isa pala ito sa mga nagtatanim ng palay para sa kanila. Habang abalang nagtatanghalian ang lahat, kinuha naman ni Tonyo ang pagkakataon upang umalis. Sabihin ng lahat sa kanyang ama. Medyo maagang natapos ang mga tao sa pagtatanim. Kaya bilang pasasalamat na ganda si Mang Leo ng ilang galon ng lambanog. Nagkatay ng manok. Nag-iyaw ng isdang nahuli sa maliit nilang palaisdaan. Pagdamutan ninyo itong munti naming pasasalamat. Kung hindi kayo tumulong malamang,
Hindi pa kami nakapagtanim ngayong tag-ulan. Sige na, magpakasaya kayo. Habang nagkakasiyahan ang mga tao, dumating naman ang pangkat ni Mang Nuncio, kasama si Tonyo at ilan sa mga mag-aaral. Nasaan si Tandang Pereira? Maaari ko ba siyang makausap? Importante lang sana. Kagad tinawag ng isa sa mga pinsan ni Levi ang binata. Ipinagbigay alam naman ni Levi sa matanda na hinahanap siya ni Tatang Nuncio. Ano kaya ang balak ng matandang to? Wika ni Mang Pereira, sabay lakad papunta sa kinaroroonan ng hindi inaasahang bisita. Pagdating ni Tatang Pereira, nagwawala si Mang Nuncio. Nagpupumilit na makapasok sa bakuran ng tahanan nila Mang Leo. Pereira, kaibigan, nasaan ang apo mong si Levi? Abalita ako may nakuha siyang malakas sa mutya. Naroon sa loob ang apo ko. Nakikipag-usap sa mga panauhin namin. At kung tungkol naman sa mutya, oo, meron siyang nakuha. Ano naman sa'yo? Ibigay mo sa akin ang mutya na mamunso, Pereira. Hindi ikaw ang karapat dapat na magmay-ari ng mutya na yan. Oo, alam ko. Kahit ikaw hindi rin karapat dapat sa biyaya at kapangyarihan ng mutya. Wala kang ibang hinangad, kundi pang sariling intensyon. At sino ang karapat dapat? Ang apo mo na wala namang alam. Siya ang pinili ng mutya at wala kong tutol doon. Ngayon kung talagang mapilit ka, bakit hindi mo subukang kunin sa kanya? Wika ni Mang Pereira, habang nakaturo kay Levi na noon ay nakikipag-usap sa mga kaibigan. Papasok na sana ng bakuran si Mang Nuncio nang bigla itong hinawi ni Tonyo. Ako nang bahala sa kanya. Kukunin ko ang nararapat na para sa atin, Tay. Teka. Sandali lang, Tonyo. Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin. Tuloy-tuloy sa paglalakad ang anak papunta sa kinaroroonan ni Levi. Kwinelyohan nito ang binata na noon ay nagtataka kung ano ang nagawang kasalanan. Maging ang mga panauhin ay nagtaka kung bakit naroon ang mag-amang Tonyo at Nuncio. Alam nilang lahat, magkaaway ang dalawang angkan. Nasaan ang mutya, Levi? Ibigay mo sa akin. Kung ayaw mong durugin kita ng pinong-pino. Bakit ko naman gagawin yun, teka? Durugin ng pinong-pino. Nakalimutan mo yata. Nandito ka sa teritoryo ng pamilya ko. Wala akong pakialam. Sa palagay mo may magagawa ba ang mga kaanak mo sa lakas namin mag-ama? Ay nako, kahit kailan talaga. Punong-puno ng hangin yung ulo mo. Bakit hindi ka muna tumingin sa paligid? Napalingon si Tonyo sa gawing kanan. Nakita ang alagang kalabaw ni Levi. Para kay Tonyo wala itong anumang kahulugan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nasa ilalim na ng kontrol ni Levi ang kalabaw. Nag-aantay lang ito ng hudyat galing sa kanya. Anong sinasabi mo? Wala akong nakikitang kakaiba. Nilililang mo ba ako? Magsasalita pa sana si Levi, pero biglang sumingit si Mang Nuncio. Itigil mo na yan, Tonyo. Mapapahamak ka lang. Bakit mo ko inaawat, Tay? Hindi ba gusto mong makuha mo siya na mamunso? Huwag nang makulit, Tonyo. Bitawan mo si Levi. Dahan-dahan kang umatras. Sa kabila ng pag-awat ng ama, pinagpatuloy pa rin ni Tonyo ang ginagawa. Sinuntok si Levi, dahilan para tumilapon ng binata. Lingid sa kalaman nito, na yun na ang hudyat na inaantay ng alaga ni Levi. Bigla itong sumugod. Walang pagdadalawang isip na sinungkit ni Tonyo gamit ang mahaba nitong sungay. Sumambit ang damit nito, dahilan para makaladkad siya palayo. Swerte lang at napunit ang kwelyo, kaya naman nakawala siya sa matinding panghanib. Nagtaka si Tonyo kung bakit sumugod ang kalabaw at sa kabila ng nangyari,
Hindi pa rin ito tumitigil. Muling sumigaw si Mang Nuncio dahil alam nitong kapamakan lang ang napala ng anak. Sundin mo ang sinasabi ko, Tonyo. Tumigil ka na. Wala na tayong magagawa. Ano bang sinasabi mo, Tay? Ayun na si Levi o bagsak na. Ang tanging hadlang na lang yung walang kwentang kalabaw na to. Huwag mo nang ituloy, Tonyo. Mapapahamak ka lang sinasabi ko sa'yo. Sa ikatlong pagkakataon, binaliwala ng binata ang abiso ng ama. Alam na ni Mang Nuncio ang kakayahang taglay ng mutya ng mamunso. Kaya ganun na lang ang pagpursige nito sa anak na itigil ang ginagawa. Muling sumugod si Tonyo at sa pagkakataong iyon hinarangan siya ng kalabaw. Kumpiyansa sa taglay na lakas. Pinakawalan nito ang isang suntok sa pagitan ng sungay ng kalabaw, ngunit hindi ito umubra sa alaga ni Levi. Isang bagay pa ang hindi nyo nalalaman tungkol sa mutya ng mamunso. Bukod sa kakayahan nito na mag-utos sa anumang hayop, may kakayahan din ito na bumasag ng bisa ng kahit anong tangan, mapamedalyon o mutya mula sa kalikasan. At ang batoo mo, walang panama dito. Sa oras na magdikit ang dalawa, kusang mawawala ang bisa nito. Wika ni Mang Perer. Dali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa kinaroroonan ng mga binata. Hinawakan ni Mang Perer ang tali ni Bulan, samantalang si Mang Nuncio naman hinila si Tonyo palayo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sinasabi ko? Wala na tayong magagawa kaya tumigil ka na. Susuko na lang ba tayo basta-basta, Tay? Ang tagal nating inantay na muli magpakita ang mutya na mamunso. At ngayong abot kamay na natin, doon pa tayo titigil? Oo, abot kamay na natin ang mutya. Pero hindi na natin to maaaring kunin. Isang tao lang ang kinikilala ng mutya, Tonyo. At sa oras na mapili nito ang nagmamay-ari sa kanya, hindi na ito maaaring makuha pa. Tuluyan itong mawawala ng bisa kahit pa sabihing ibinigay sa'yo ni Levi ito ng kusa. Kung ganun, bakit tayo nandito? Iba ang pakay ko, Tonyo. At dahil sa'yo, naisagawa ko na ang matagal kong binabalak. Ha? Ano yun, Tay? Hindi kita maunawaan. Tignan mo mga tao sa paligid. Sa palagay mo bakit hindi sila umiimik? Saka palang natauhan si Levi at Mang Perer nang sabihin nito ni Mang Nuncio. Napansin nila, halos lahat ng naroon ay wala ng malay. Teka, anong ginawa niyo sa mga tao? Simple lang. Nilason ko sila gamit ang palipad-hanging dasala. Dahil sa nangyayaring ito, marami sa ating mga kababaryo ang mawawala ng tiwala sa inyo. Pinatay niyo ang mga kamag-anak nila. Walang yaka talagang matanda ka. Walang kinalaman ng mga taong ito sa alitan natin. Ganon talaga, Perer. May mga madadamay sa gagawin kong paghiganti. Pero, parte lang ito ng plano ko. Isa pa, wala namang maghihinala na akong lumason sa kanila. Sa inyo mabubunto ng sisi dahil kayo ang nagbigay ng pagkain at inumin sa mga ito. Matapos magsalita, dali-daling umalis sa lugar ang mag-ama. Tanging si Mang Perer at Levi ang naiwan. Tinignan ni Mang Perer ang bawat taong naroon upang malaman kung anong uri ng lason ang ginamit ni Nuncio. Biyasa din ang matanda sa panlalason gamit ang mga dasal. Kaya alam nito kung paanong kontrahin ang ginawang tigalpo ni Mang Nuncio. Lo, may magagawa pa ba tayo? Parang patay na yung mga tao eh. Huwag kang mag-alala, Levi. Hindi sila patay. Alam ko kung paano silang ibabalik sa normal. Kakailanganin ko ng tulong mula sa mutsyang hawak mo. Sige po, Lolo. Sabihin niyo lang kung anong gagawin ko.
Kumuha ka ng isang timbang tubig, apo. Magdala ka din ng baso na pwedeng gamitin pang salok. Dali-daling sinunod ni Levi ang utos ng matanda. Nang makabalik ito, sinabihan niya si Mang Pereira na ilagay sa balde ang mutya ng mamunso. Ngayon, Levi, hilingin mo sa gabay ng mutya na pagkalooban ka ng kakayahan, magpagaling gamit ang tubig na nasa balde. Gabay ng mutya? Paano ko po siya makakausap? Sa isipan mo, Levi. Hanapin mo sa isipan ang kanyang wangis. Pakinggan mo sa pamamagitan ng iyong puso ang kanyang boses. Ipinikit ni Levi ang mga mata. Pilit na tinatawag ang sinasabing gabay ng mutya. Ilang minuto pa ang nakalipas. Wala pa rin siyang nakikita o nararamdaman. Lolo, mukhang walang epekto yung ginagawa ko. Hindi ko siya kayang tawagin. Nagkamali yata yung mutya sa pagpili sa akin eh. Hindi, Levi. Masyadong magulo ang isipan mo. Kaya hindi mo makita ang wangis ng gabay. Masyadong malakas ang tibok ng puso mo para marinig ang boses nito. Kumalma ka. Huminga ng malalim. Isipin mong mabuti kung bakit kailangang gawin ang bagay na ito. Muling ipinikit ni Levi ang mga mata. Sa pagkakataong iyon, pinayapa ng binata ang isipan. Huminga ng malalim dahil doon, unti-unting kumalma ang tibok ng puso. Biglang nawala ang kadiliman sa paligid. Alam ni Levi na ang nakikita, sa isipan lang, nabalot ng liwanag ang kapaligiran. Hanggang sa masipat nito ang imahe ng isang babae. Napatingin ito sa kanya, pero dahil sobrang liwanag, tanging mga mata lang nito ang nakita ng binata. Matingkad na kulay asul na mga mata ang bumungad sa kanya. Isang mainit, mahinahon, kalmadong boses ang narinig ni Levi. Alam ko ang kahilingan mo, Levi. Manalig ka. Ito'y ipagkakalob sa iyo. Wika ng nilalang. Matapos ay naglaho ang liwanag. Bumalik si Levi sa ulirat. Nakausap ko na po ang gabay, Lolo. Mukhang tinugon niya ang panalangin ko. Kung ganon, tulungan mo kong ipainom ang tubig na ito sa mga tao. Teka, saan mo nga pala kinuha ang tubig na to? Hindi na mahalaga, Lolo, kung saan ko nakuha yan. Hindi naman malalaman ng mga tao eh. Ang importante, mailigtas natin sila. Isa-isang pinainom nila Levi ang mga tao sa bakuran hanggang sa naubos na ang lahat. Maging ang nanay at tatay ng binata. Mukhang ang mga magulang mo na lang ang huli. Tapos na tayo, Levi. Antayin natin sila magkamalay. Maya-maya pa isa-isang nagkamalay ang mga tao. Nagulat si Levi dahil parang walang nangyari. Ipinagpatuloy ng mga ito ang ginagawa. Aba, mukhang nagkakatuwaan pa rin sila. Abutin tayo na magdamag dito. Teka, bakit parang amoy kanal yung iniinom ko? Ay di bali na nga. Puntahan ko muna mga kumpare ko. Napakamot si Levi dahil sa sinabi ng ama. Saan mo ba kinuha yung tubig? Doon po sa may sapa, Lolo, sa likod ng babuyan. Wala po kasing laman yung balon eh. Nilimas po yun nung kaninang tanghali. Lokong batang to. Nailigtas mo nga sa kamatayan yung mga tao. Binigyan mo naman sila ng sakitan dyan. Ayos lang yun, Lolo. Hindi naman nila malalaman eh. Tignan mo. Parang baliwala lang sa kanila oh. Parang hindi nga nila maalala yung nangyari eh. Mukha nga. Pero mahusay din ang ginawa mo. Sigurado bukas, marami akong magiging pasyente. At iisa lang ang sakit nila. Sakit ng tiyan. Nga po pala, Lolo. Anong gagawin natin kay Mang Nuncio, Tonyo? Hindi na dapat palampasin ang ginawa niya.
Kamuntikan niyang ilagay sa bingit ng kamatayan ng mga tao dito. Kaya kailangan niyang magbayad. May naisip akong paraan. Hindi po ba ang sabi nyo, kayang utusan ng mutya ang anumang nilalang sa paligid? Oh, ano bang nasa isip mo? Wala naman lo, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malalaman ng mga tao na ako may gawa eh. Kinuha ng binata ang mutya mula sa timba. Binulungan. Maya-maya pa biglang napatingala si Mang Pereira. Nakarinig ng malalakas na pagaspas na mapakpak. Mula ito sa naglalakihang nilalang. Dumaan ito sa kanilang itaas, kaya humawi ang mga kawayan. Balewala ito sa mga tao dahil abala sa pakikipag-inuman. Hindi na din umimik si Mang Pereira. Kinabukasan na balita sa buong baryo na patay na si Mang Nuncio at ang anak nitong si Tonyo. Inatake ng kung anong mabangis na hayop ang tahanan. Ngunit silang dalawa lang ang pinatay ng mga nilalang. Naiwan ang ina at mga kapatid ni Tonyo. Walang sino man ang nakakaalam na gawa ito ni Levi. Ngunit kahit alam ng binata na mali ang pagpaslang, wala itong panghihinayang sa ginawa. Dahil kailangang pagbayaran ni Mang Nuncio ang pagtatangka sa napakaraming buhay nung gabing nilason ng mga tao sa handaan. Sa paglipas ng mga taon, pinili ni Levi ang maging manggagamot. Hindi na sana mga magulang na susundan nito ang yapak ng kanyang Lola Ferrer. Hanggang sa tuluyan nitong minana ang pagkaalbularyo ng matanda. Pumanaw si Mang Ferrer. Alam niyang naiwan sa mabuting kamay ang mga tao sa baryo. Alam din niya na hindi tatalikuran ni Levi ang sinumpaang tungkulin bilang isang manggagamot at tagapangalaga ng isang malakas na tangan, ang mutya ng kabuti na mamunso. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Insenso Candle for Cleansing.